Tago niyo na lang po ako sa pangalang Enteng Sir Vic. 2015 ito nung nangyari. Semana Santa noon. Isang pangyayaring nagpabago sa paniniwala ko sa mga kwentong kinatatakutan natin. Nakatira ako noon sa isang liblib na baryo sa may Quezon Province, kung saan ang mga alamat at kwento ng mga namatay na bumabalik ay bahagi na ng aming kultura. Pero hindi ko akalaing ako mismo ang makakasaksi sa isa sa mga pinakalilihim na tradisyon doon sa amin, ang prosesyon ng mga patay. Gabi yun ng Biyernes Santo. Wala pang kuryente nun sa amin, kaya't ang liwanag lang ng buwan ang naglalatag ng maputlang ilaw sa aming daraanan. Nakarinig na ako nun mula sa matatanda na kapag hating gabi na raw ng Semana Santa, may prosesyong lumilitaw mula sa gubat malapit doon sa may lumang simbahan. Sabi nila, mga kaluluwa raw yun ng mga nagkasala noong buhay pa sila. Nagpaparusa o nagpipinitensya sila. Pero bilang isang binatang hindi naniniwala sa mga ganung bagay, tinatawanan ko lang yung mga kwentong ganun. Hanggang sa mangyari ngayon. Nagpasya kaming mag-inuman noon kasama ang ilang kaibigan ko sa may tindahan ni Mang Tasyo. Malapit sa gubat, doon nga sa nasabing pinagpapakitaan umano ng prosesyon. Pero dahil sa naparami na kami ng tagay at lasing na din ako, naisipan kong umuwi ng mas maaga. Dumaan ako noon sa madilim na daang palikuliko. Sobrang tahimik ng lugar doon sa amin noong araw. Tanging huni lang ng kuliglig ang maririnig mo at may hinang tahol ng mga aso mula sa malayo. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Hindi pangkaraniwan dahil sa init na dulot na ang buwan ng Abril. May naamoy din ako na parang nabubulok. Parang lanta na sampagita na hinaluan ng lansa ng karne o dugo yata yon, basta nakakasuka. Nang lumingon ako sa pinanggagalingan ng amoy, minarinig akong tunog ng mga kadena. Sa dulo ng daan, sa may gitna ng mistulang ulap na kulay abong hamog, may unti-unting lumitaw na mga anino. Hindi ko sila ganong maaninag dahil nahihilo na din ako gawa ng kalasingan. Kaya lumapit pa ako ng konti. At doon sa gitna ng gubat, nakita ko sila. Isang prosesyon at naglalakad sila ng dahan-dahan. Pero hindi ito ordinaryong prosesyon, Sir Vic. Ang dala ng nasa unahan ay isang malaking krus na gawa sa mga buto ng tao. Mga panga, tadyang at binti at iba pa. Pinagdikit-dikit na parang mosaic. Kumikinang ito sa ilalim ng buwan. Basang-basa sa isang itim na likidong parang dugo. Sumunod dito ay mga kalansay na nakaputing damit, tulad ng mga pinitensya sa Semana Santa. Pero sa halip na latigo, hawak nila ay mga lubid na gawa sa tinik na pumapalo sa kanilang mga buto. Bawat hampas ay may kasabay na kalansing at ungol na hindi pang tao, hindi rin sa hayop. Parang tunog ng pag-ungol ng dalamhati na nagmumula sa kailaliman ng lupa. At sa pinakahuli ng prosesyon ay isang pari. Pero may kakaiba dito kasi wala itong ulo. Yung ulo nito ay hawak niya sa kanyang kanang kamay. Ang mga mata nito ay nakapikit. Ang bibig ay nakanganga na wari mo'y nasasaktan. Ang katawan niya ay naglalakad ng diretso, habang ang kamay niya sa kaliwa ay may hawak na isang kalis na puno ng itim na likido. Napatigil ako sa takot at pagkagulat. Para akong naging rebulto sa kinatatayuan ko ng mga oras na yon, Sir Vic.
Pero ang mas nakapanindig pa ng balahibo ko nun, sir, ay nang madaan ng pari sa harapan ko. Kasi ba naman, Sir Vic, bigla lang bumukas ang mga mata ng ulo nito. Nakatingin ito ng diretso sa akin. At sa wika niyang pabulong na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa, nagsabi ito na, Tara, sumama ka na sa amin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kinilabutan talaga ako nang marinig ko yun. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko doon ng malapitan, sir, na hindi sila naglalakad. Bagkus, nakalutang lang sila na parang naglalakad nga. At sa bawat takbang nila ay may itim na usok na lumalabas sa bawat daraanan nila. Tumakbo ko ng pagewang-gewang hanggang sa makarating ako sa bahay. Nang sumilip ako sa may bintana, wala na sila. Pero napansin ko sa likuran ko, sa may salamin, may nakita akong figura ng krus na gawa sa buto. Pero sandali lang yun, pagkatapos nawala din agad. Kinabukasan, pumunta ako dun sa lugar. Wala akong nakitang anumang bakas ng prosesyon. Kinuwento ko din yun sa mga kaibigan ko. Pero hindi din sila naniwala. Pinagtawanan pa nga ako. Sabi nila, lasing lang daw ako nun. Kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Pero ako, alam ko sa sarili ko ang nakita ko. Kahit lasing ako nun, malinaw pa din sa alaala ko ang lahat. Hanggang ngayon, hindi ko pa din malilimutan ang mga mata ng ulo ng pari. At kapag Semana Santa, hindi na ako lumalabas pag takip silim na. Dahil alam ko na nariyan sila, naghihintay ng makakasama sa kanilang prosesyon.